Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong pananambahan ay magsisimula na sa loob ng ilang sandali, kaya po ihanda na natin ng ating mga sarili. Ganito po ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagsamba. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. Dapat nilang tugtin doon ang pangakong binitawan. Pagkat yaong panalangin nila ay iyong dinirmi. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Tayo pong lahat. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan. Ang batong kublihan, ating ngang handugan, masayang awitan. Tayo pong lahat ay yumuko at sumandali sa panalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Sumagang ito na muli mong pinagpala sa amin na may pagkakataon kami na masamba ka ulit bilang isang iglesia. Sa bagamat kami magkakahiwa-hiwalay, patuloy mong pag-isahin ang aming mga diwa na ikaw ay aming papurihan at maparangalan sa umagang ito. Patuloy nawa na kami samahan ng iyong banal na Espiritu at damhin namin ang kabanalan ng gawain ito at panabikin mo ang aming mga puso na makibahagi dito. Purihin ka, Ama, sa oras na ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpuri at mag-awitan sa ating Panginoon ng may pasasalamat at kagalakan. You are our one-way Lord. Hallelujah. Let's sing to God and let's worship Him. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me.
will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets the end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are our one way, Lord. Hallelujah. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me and knew His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am.
there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. I am who you say I am, Lord God. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for our identity in you, Lord God. Hallelujah. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Atin pong sama-samang ipahayag ang pangitain ng UECC. Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan. Aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo at nagpapanumbalik ng sangnilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Ganito po ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagkukumpisal. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Tayo pong lahat ay magkaroon ng sandaling pananalangin at pagkukumpisal.
para po sa katiyakan ng kapatawaran, ayon po sa salita ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nangako sa kanyang mga salita na sa lahat ng may pagpapakumbabang lumapit sa kanyang harapan upang humingi ng kapatawaran ay kanyang ipagkakaloob ang pagpapatawad, paglilinis at bagong buhay. Kaya naman mga kapatid, patuloy ninyong tanggapin at isabuhay ang kapatawaran ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Para naman po sa ating mga balita at malasakit, ang atin pong Sunday Worship Service ay nagpapatuloy pa rin at ginaganap ng alas 8 ng umaga. Maaari po tayong makibahagi sa gawaing ito sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Gayun din naman po ang ating prayer meeting tuwing Miyerkules sa oras na alas 5:30 ng hapon. Ang atin pong Dawn Watch Prayer ay nagpapatuloy pa rin po tuwing alas 4 na madaling araw. Patuloy pong hinihikayat ang bawat isa na makibahagi sa banal na gawain ng pananalangin. Kung tayo po ay merong mga prayer request, ipagbigay alam po natin ito sa ating mga elders sa pangunguna ni Elder Lindel sa pamamagitan ng pagte-text o kaya naman po ay ng pag-chat. Ang ating pong Kids Bible Study ay gayon din naman po tuwing linggo sa oras na alas 10:30 ng umaga. At mamaya pong hapon sa oras na alas 2 ay magkakaroon din naman po tayo ng Joint Youth Fellowship kasama po ang ating mga kapatiran sa Osorio. Patuloy pong hinihikayat ang bawat kabataan na makibahagi sa gawain ito. Atin din pong binabati ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa linggong ito. Ngayon pong September 26, si kapatid na Carl Inigo Hernandez, kapatid na Wendelin Umbal, at kapatid na Mario Hernan. Sa 28 naman po ay si kapatid na Wilfredo Hernan, at sa 29 naman po ay si kapatid na John Ray Aliligay at kapatid na Prince Andre Marqueses. Tayo pong lahat ay manalangin. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa iyong katapatan, pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat din po dahil lubos naming nararanasan ang iyong probisyon sa bawat araw. Salamat din po dahil meron kaming pagkakataon na ikaw ay muli naming masamba at mapapurihan sa umagang ito. Loobin mo po na ang aming mga puso ay laging magkaroon ng pananabik sa iyong presensya at pagkauhaw sa pakikinig ng iyong banal na salita. Samahan mo po kami ng iyong banal na espiritu, mapuno kami ng kagalakan habang sumasamba sa iyo. Muli mo pong samahan ng iyong lingkod na maghahatid ng iyong mensahe. Puspusin mo po siya ng iyong kabanalan at bigyan ng karunungang nagbubuhat sa iyo. Ganon din po ang iyong mga anak na gagamitin sa umagang ito. Madama ng bawat isa ang pagkilos at pamamatnubay ng banal na espiritu. Salamat po, Panginoon. Idinadalangin din po namin ang patuloy at na pagsama at pagkalinga sa aming mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng kakulangan, kahirapan, mga pagsubok, at mga karamdaman. O Diyos, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa mga anak mong ito. Dumaloy ang iyong kapangyarihan sa bawat tahanan at madama ang iyong pagmamahal, lalong umigting ang pagkapit at pananampalataya sa iyo. Maibsan nawa ang bigat ng kanilang nararanasan, madama lagi ang iyong presensya at laging panghawakan ng iyong mga pangako. Pagpalain mo din po ang lahat ng mga manggagawa ng iyong iglesia, maging ang mga gawain na meron po kami, O Diyos. Patuloy po itong maging mabiyaya at mabunga gaya po ng Sunday worship service, pulong panalangin, gawain ng mga kabataan at maging ng mga bata. Dawn Watch Prayer at cell groups. Patuloy mo po
kaming samahan at lukuban ng iyong kapangyarihan, nang sa gayon ay dumaloy ang iyong biyaya at mabigyan ka namin ng lagi ng kapurihan. Muli po namin itinatalaga sa iyo ang iyong iglesia. Pagkaisahin mo po kami sa iisang adhikain na lalong maramdaman ng aming paligid, sa aming tahanan at sa komunidad na kung saan nandoon kami na kami ay iyong mga anak. Magliwanag ka lagi sa aming mga buhay. Dalangin din po namin, Ama, na habang nasa ganito kaming kalagayan na punong-puno ng pakikibaka at pagsubok, masigit nawang lumalim ang pagkakapatiran, pagmamalasakitan, pagtutulungan bilang magkakapatid sa Panginoon. At higit naming mapalalim at mapatatag ang aming mga pananampalataya. Samahan mo po kami lagi, Panginoon. Dalangin din po namin ang aming mga kapatid sa ACCP Osorio, ang iyo po nawang pagsama sa lahat ng kanilang mga gawain, maging sa kanilang mga tahanan, ay lubos mo rin pong pagpalain kasama ang kanilang Pastor Adam. Ikaw po ang patuloy na sumama sa kanila, O Diyos. Amin din pong itinataas sa iyo ang Biblical Adel Academy. Salamat po sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pagkakaroon ng sapat na estudyante na magagabayan at mabibigyan ng quality education. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng karunungan sa mga namumuno at lagi mo po silang ingatan maging ang kanilang mga teachers at staff. Samahan mo din po ang aming mga kapatid na nakakaranas ng karamdaman. Idinudulog po namin sila sa inyo. Itunghay mo po ang iyong mukha sa bawat isa sa kanila at haplusin ng iyong mapagpalang kamay ang kanilang lupang katawan at makaranas ng kaalwanan ng kanilang mga pakiramdam. Ganon din po, Ama, sa aming mga kapatid na magdaraos ng kaarawan sa linggong ito, itinataas po namin sila sa iyo. Lagi nawa nilang maranasan ang lubos-lubos mong pagpapala ng buhay, kapayapaan at kagalakan. Maitalaga lagi ang buhay sa iyo na pinagmumula ng lahat ng bagay. Ingatan mo po sila, aming Panginoon. Dalangin din po namin ang aming bansa sa aming pamunuan simula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang sangay ng aming pamahalaan. Iba yung karunungan ay gawad mo po sa kanila na sa kanilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin ay unahin ang kapakanan ng mga nasasakupan at makapamuno na may karunungan nagmumula sa iyo at magkaroon din nawa sila ng banal na pagkatakot sa iyo. Dalangin din po namin sa sitwasyon na meron kami sa kasalukuyan. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Kami po ay nagsusumamo na hindi na po nawa lumala ang pagkalat ng COVID-19 virus na ito. Balutin mo po ng iyong banal na dugo, Ama, ang aming mga kababayan na nasa isolation facilities, makarecover po nawa sila at maibalik ang kanilang lakas. Maraming salamat po, Panginoon, maging ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Ikaw po ang patuloy na sumama sa kanila, O Diyos. Ingatan mo po sila at ilalayo, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na dininig mo ang aming mga panalangin at pagsamo. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Ang talatang batayan po ng ating pagbubulay sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng mga Hebreo, kabanatang 6, talatang 13 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi.
Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Tayo pong lahat ay pinagpala na sa pagkakarinig at pagkakabasa ng mga salita ng Diyos. Idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Atin pong awitin ang awit ng paghahanda. Tayo po ay saglit na yumuko sa harapan ng Diyos at tayo po ay manalangin.
Ipinagpapasalamat namin sa iyo, dakilang Diyos, ang pagsamba na pinahintulot mo sa iyong iglesia sa umaga pong ito. Marami rin pong salamat sa muling pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin upang kami ay makapagbulay sa iyo pong mga salita. Dalangin namin na sa patnubay ng banal na Espiritu, buksan mo po ang aming mga pangunawa at ang aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng mapagbulay na diwa upang maunawaan naming lubos ang mensaheng ibinibigay mo sa amin sa oras pong ito. Tulungan mo rin kami higit sa lahat na matapos namin itong marinig, ito ay amin pong malakaran at patuloy na sa amin pong araw-araw na pamumuhay. Ito, O Diyos, ang makita ng mga tao sa aming paligid na nagiging kapahayagan ng amin pong mga buhay. Samahan mo kami sa oras pong ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang pagbubulayan nating paksa ay ang mundong nalilikha sa pamamagitan ng mga salita. Ang isa pong nakaka-fascinate na karakteristik ng bayan ng Diyos sa paglipas po ng kasaysayan ay ang napakalalim na attachment nito sa salita ng Diyos. Itong attachment pong ito ang nagtulak sa marami nating mga ninuno sa pananampalataya throughout the Christian history. Ay ang kanila pong pagsulat ng mga aklat patungkol po sa salita ng Diyos. At ito po mga kapatid ang nagpausbong sa iba't ibang posibilidad ng buhay at pananampalataya. Because many worlds were created by the words in these writings. Kaya kapag binalikan po natin ang kasaysayan, for 3,000 years, nagsulat ang mga Hudyo ng mga aklat na nagtala ng kanila pong mga karanasan sa Diyos at nagpaliwanag sa kahulugan at sa kahalagahan po ng kanyang mga salita. Sabi po ng mga scholars, noong 13th century BC, inumpisahang isulat ang kautusan, the Torah. And for the next 1,000 years, nagsulat pa po ng ibang mga aklat ang mga Hudyo, mainly to remind the people of God and also to serve as a commentary to the word or to the law. Ito po yung tinatawag nating Nevi'im, o yung aklat ng mga propeta, at yung Ketuvim o yung writings. At ito po ang kumumpleto sa banal na kasulatan o sa lumang tipan ng mga Hudyo. 1,000 years mula po sa Pentateuch hanggang sa aklat ng Malakay. Pagkalipas po ng 1,000 taon mula sa 3rd century BC, ilang panahon po matapos ang education reform na ginawa ni Ezra sa Israel, hanggang 7th century CE, patuloy pa rin pong nagsulat ang mga Hudyo ng mga komentary sa original text ng lumang tipan. At ang tawag po dito ay yung Talmudic writings, yung Mishnah, yung Midrash, Tosefta, Gemara, at yung iba pang nakapaloob po dito. Lumipas po ulit ang 1,000 taon mula 7th century hanggang 17th century. Nagsulat pa rin ang mga Hudyo ng komentary sa original text ng banal na kasulatan. At syempre po sa mga panahon pong ito, nagsulat na rin ng mga aklat ang mga early Christian writers na siyang bumuo sa bagong tipan, hanggang nagsulat din po ang mga church fathers na sumunod sa mga apostol, nagsulat ang mga theologian ng church, ang mga reformers, at hanggang ngayon po ay nadaragdagan pa ang mga aklat na patuloy na isinusulat upang bigyan ng sariwang pagkaunawa ang kahulugan at ang mensahe ng banal na kasulatan. Ganito po kalalim ang attachment ng bayan ng Diyos sa kanya pong salita. In fact, even in the midst of hardships, of persecution and suffering. Ang isang halimbawa po nito mga kapatid ay si Simon Dubnow, na isang Jewish writer noong panahon ni Hitler,
Noong pong siya ay dinakip dahil po sa kanyang paglaban kay Hitler, habang siya ay dinadala papunta doon sa kanyang execution, ang kanya pong huling mga pananalita sa kanyang mga kababayan na Hudyo ay, "Keep writing, Jews, keep writing." As if doon po nakasalalay ang redemption ng Jewish people. Si Karl Barth na isa pong Christian theologian, nung siya ay inexpel sa Germany, dahil din po sa kanyang paglaban kay Hitler, nagpaalam siya sa kanyang mga estudyante sa seminaryo at sinabi niya, "And now the end has come. So listen to my piece of advice. Exegesis, exegesis, and yet more exegesis. Keep to the word, to the scripture that has been given to us." As if sa seryoso at tamang pag-aaral at pagkaunawa sa salita ng Diyos, doon nakasalalay ang pagkagapi ng kasamaang laganap sa lipunan dahil po sa dark ideology na ipinakalat ni Hitler at ng kanyang mga kasama. This kind of deep attachment of the people of God to the Word of God is the reason why the world of biblical faith still existed until this very day. Kahit na ito po ay dumaan at patuloy pa ring dumaraan sa lahat ng uri ng hamon at suffering. Bakit po ganito kalalim ang attachment ng bayan ng Diyos sa kanyang salita? At bakit po napakahalaga, kailangan nating panatilihin ang malalim na attachment na ito sa salita ng Diyos? Unang-una mga kapatid, makikita po natin sa atin pong binasang talata na nakapaloob sa salita ng Diyos ang kanyang mga pangako para sa kanyang bayan at para sa sangnilikha. Mapapansin po siguro natin, ilang linggo na nating pinag-uusapan ang pangako ng Diyos, lalo na po sa ating mga cell group. Pero ano po ba talagang ibig sabihin nito with regard sa paglikha ng mundo na atin pong ginagalawan? Meron pong philosopher na ang pangalan ay si Friedrich Nietzsche. Ito po ay German atheist philosopher. Sa kanya pong libro na ang pamagat ay The Genealogy of Morals, meron po siyang interesting na bagay na sinabi. Sabi niya doon, morality is born in the act of promising. Ito po ay atheist. Subalit, naunawaan niya ang core biblical concept ng possibility na lumikha ng isang bagay by promising. Kasi kung iisipin po nating mabuti, yung act ng pangangako, ang halimbawa ng paglikha ng isang bagay na hindi pa nag-i-exist sa pamamagitan po ng salita. Kapag nangako ka na gagawin mo ang isang bagay, lumilikha ka ng isang bagay na hindi pa umiiral. Kasi nangangako ka pa lang na ito'y gagawin mo. Pero sa pamamagitan ng iyong pangako, you are starting to create something. And therefore, the process of creation begins with a promise. Kaya sabi po sa ating talata, nangako ang Diyos kay Abraham. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng salita. Subalit hindi lamang siya nangako, sabi doon siya ay nanumpa. At sabi sa verse 18, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos sa kanyang pangako at sa kanyang sumpa. At ginawa ito ng Diyos, sabi sa verse 13, sa pamamagitan ng sarili niyang pangalan. Dahil wala nang nakakahigit sa kanya. The guarantee and the guarantor of the word of promise and oath is God Himself. At dahil po dito, sabi sa verse 15, matyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Alam po natin ang istorya ng buhay ni Abraham, all the sufferings, all the threats in his life, maging sa kanyang pamilya, all the failures, all the near-death experiences. Nabuhay po si Abraham sa mundo kung saan parang walang kabuluhan ang pangako, sapagkat ang kanya pong mga karanasan ay tila ba pinipigilan
ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kagaya rin po mga kapatid ng mundo na meron tayo sa kasalukuyan. And yet, sabi doon, dahil siya ay nagtiyaga, ibig sabihin niyakap niya, tinanggap niya, pinanghawakan niya, nilakaran niya ang salita ng Diyos, nagkaroon ito ng katuparan sa kanya. And it created a new world for Abraham. Dumami ang kanyang lahi bagamat siya ay matanda na. At ang kanyang asawa ay walang kakayahang magbuntis. At ang kanya pong lahi ay naging isang dakilang bansa kagaya ng ipinangako ng Diyos. And we learned from Paul na kahit po tayo na hindi mga Israelita, na nakipag-isa kay Kristo ay naging bahagi rin ng lahi ni Abraham. Because of the promise of God embedded to His word to Abraham, and because Abraham believed and embraced God's word of promise, Israel existed, the church existed, the world of the people of God, the community of faith was created. Ito po ay relevant sa atin mga kapatid sapagkat sa susunod pong buwan magdiriwang tayo ng Reformation Month. Alam po natin kung saan din ito nag-umpisa lahat. Sa malalim na pag-aaral at pagsasabuhay ni Martin Luther ng salita ng Diyos. At ito po ay kanyang dinipensahan laban doon sa mga pumipilipit ng katotohanan nito through his 95 thesis. Again, sa pamamagitan pa rin ng mga salita. And the world of Protestantism was born. Kaya lahat po mga kapatid ng component ng ating pananampalataya, kahit ang araw-araw po nating mga pagpapalang nararanasan ng atin pong buhay, ang kaligtasan, ang grace, ang church, ang mga probisyon ng Diyos, at maging ang oportunidad na maglingkod sa Kanya. Lahat po ito mga kapatid ay nagmula sa isang salita ng pangako. The whole or the entire world of Christianity, with its culture, traditions, doctrines and practices rooted in the Word of God. Lahat po ito'y umiral dahil nagsalita ang Diyos. Dahil nangako ang Diyos sa kabila na ito'y pilit na pinipigilan ng lahat po ng uri ng hamon ng buhay throughout the history. Napakaganda pong assurance nito sa atin, lalo na po sa panahong ito, hindi po ba? Na hanggang ngayon ay buhay pa rin ang pangako ng Diyos. And as long as there is a promise from God, then we know that there is a bright future for His people and even for the rest of creation. Yan po ang salita na dapat nating pakinggan at iyakapin sa mga panahon pong ito. Sapagkat makikita po natin ang salita ng mundo ay punong-puno ng pagwasak. Sinasabi ng salita ng mundo ng hinaharap na naghihintay sa atin, lalo na sa susunod na henerasyon, ay puno ng kahirapan, ng pagkawasak at kamatayan. Kaya ngayon pa lang po, nakikita na po natin kung anong uri ng mundo ang nililikha nila sa hinaharap. Tignan niyo po, 6 years ago, nagsalita ang mga makakapangyarihan sa mundo sa pamamagitan ni Bill Gates, yung kanyang prediction na magkakaroon ng pandemic, and look at the world that they have created today. Paano po ito lumaganap? Yes, sa pamamagitan ng virus. Pero hindi po natin napupuna napakalaki ng impluensya, ng epekto ng mga salitang pinalaganap ng mass media at ng mga taong yumakap sa mga salitang ito. Dahil ito na rin mga kapatid ang naging laman ng pananalita ng mga tao, kahit pa ng mga mananampalataya. Totoo po na mapaminsala ang virus. Subalit ang isa sa mga major factors na nagpalala ng sitwasyon ay ang salita ng mundo. Mga salita ng pananakot, mga salita ng kawalan ng pag-asa,
Mga salita na nagtitrigger ng stress, ng anxiety, ng depression. At ito po mga kapatid ang niyakap ng maraming tao, kahit pa ng mga mananampalataya. And so here we are. It became our world today. It created a new but strange world for all of us. Kaya mga kapatid, alam niyo po habang binubulay ko ito, hindi ko po maiwasang maisip that somehow we are all responsible for the creation of the world that we have today. Sapagkat ang niyakap ng maraming tao ay ang salita ng mundo, sa halip na ang salita ng Diyos. Subalit mga kapatid, kagaya po ng paalala sa atin ng mensahe noon pong nakaraang linggo, nasa atin ng salita ng Diyos. In fact, sabi nga ng Diyos, nasa labi natin. Sasalitain na lang natin. So let us not accept the word of the world. Let us not allow ourselves to even listen or entertain the destructive words of the world. Sapagkat hindi po ito ang salita sa atin ng Diyos. Hindi po ito ang ipinangako niya sa atin sa kanya pong mga salita. Sinabi po sa atin sa salita ng Diyos, especially sa John 10:10, naparito ang Panginoong Hesus upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang pangako po ng Diyos sa mga talata pong ito ay yung salitang Hebreo na shalom, na tumutukoy mga kapatid sa kaayusan ng lahat ng aspeto ng buhay, pisikal, emosyonal, intelektual at maging espiritual na aspeto. So let us not entertain the words of suffering, of depression and anxiety. Do not listen to the words of many sicknesses around us. Do not embrace the word of the world that will lead us to spiritual bankruptcy. Do not listen to the words of immorality, sapagkat hindi po ito ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang plano niya sa atin ay para sa ating ikabubuti. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang hinaharap natin ay punong-puno ng pag-asa. Ito po ang salita na dapat nating pakinggan, yakapin, salitain, at lakaran in order for us to create a world different from the present world that we have. Kapag binalikan po natin mga kapatid ang istorya ng pagtawag ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12, ito po ang plano ng Diyos. Sapagkat mula Genesis chapter 3 hanggang sa chapter 11 na istorya ng Torre ng Babel, involved pa rin po doon ang language, di po ba? Ginulo ng Diyos ang language ng mga tao because they are creating a world, a rebellious world. Kaya makikita po natin from chapter 3 to chapter 11, ang mundong nilikha ng Diyos ay nabalot ng kasalanan, nabalot ng kasamaan, nabalot ng pagkasira ng mga relasyon, ng patayan ng mga magkakapamilya, nabalot ng sakuna, nabalot ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. It became a different world sapagkat nakinig ang atin pong mga unang magulang sa salita ng ating kaaway na si Satanas. At mapapansin po natin mula Genesis 3 hanggang 11, hindi na masyadong nagsasalita ang Diyos kagaya po sa chapter 1 at sa chapter 2. Subalit pagdating po sa chapter 12, muling nagsalita ang Diyos kay Abraham at doon niya ibinigay ang kanyang pangako sapagkat ang kanyang layunin sa pagtawag kay Abraham ay ang tubusin ng daigdig mula po sa sumpa ng kasalanan. And so the call of God to Abraham together with his word of promise was intended to create a world, a new world. God spoke once again to initiate or begin the creation of a new world sa pamamagitan po ni Abraham at na kanya pong lahi. Nagsasalita ang Diyos upang lumikha ng panibagong buhay
ng panibagong posibilidad tungo po sa katuparan ng kanyang kalooban. Kaya ako po ay naniniwala that life in general is a battle of words. Because language creates universe and words create worlds. Nang magsalita ang Diyos, umira lang sang nilikha. At ang paalala sa atin ng Kawikaan 18:21, ang buhay at ang kamatayan ay sa dila nakasalalay. Ito po mga kapatid ang dahilan kung bakit sabi natin kanina, napakahalagang panatilihin natin ang malalim na attachment sa salita ng Diyos na nakita po natin sa ating mga ninuno sa pananampalataya. Marami rin pong pagkakataon na hindi naging maganda ang mundong nilakaran ng atin pong mga ninuno sa pananampalataya. Subalit dahil ang daladala nila sa mundo kung saan sila ay lumakad kasama ang Diyos, ay ang salita ng Diyos, it created a new world for them. A world of faith, of love, of hope. Isang daigdig kung saan umiiral po ang mga bagong posibilidad ng buhay. Isang mundo kung saan ang biyaya ng Diyos ang namamayani. Isang mundo kung saan ang maayos na pakikipagrelasyon sa Diyos at sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa sarili. Isang mundo kung saan naghahari ang Diyos, bagamat punong-puno ng hamon at pagsubok. Kaya nga po, di po ba, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, minsan hindi tayo makarelate. Hindi lang dahil sa cultural gap. Kasi minsan pag nagbabasa tayo, parang iba ang mundong nakikita natin. Kaya nga minsan, ang tingin natin sa mga Bible characters, para silang hindi mga tao, di po ba? Kasi nakakagawa sila ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Para bang nabubuhay sila sa kakaibang mundo na hindi po natin alam. Ito rin po ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao, kahit ng maraming mananampalataya, na irrelevant na daw po ang Biblia. Kasi hindi natin nauunawaan ang mundo nila. Kaya po hindi daw ito applicable sa buhay natin. Hindi po ba? Yan po ang sinasabi ng mundo. Subalit ipinapakita lamang po sa atin ng banal na kasulatan na kung tutularan po natin ang ating mga ninuno sa pananampalataya at pananatilihin po natin ang malalim na attachment sa salita ng Diyos, at kung ang salita ng Diyos ang gagawin nating basihan ng pamumuhay, maaari rin nating baguhin anumang uri ng magulong mundo ang atin pong nilalakaran. Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit po mayroong Christian education sa church. Ito ang dahilan kung bakit sinika po nating gawing kultura yung atin pong daily devotion na sa biyaya ng Diyos maging ang atin pong mga kabataan dito man sa UECC o sa ACCP ay nakikibahagi o nakakapagbahagi. Ito rin ang dahilan kung bakit ngayon po muli nating ipinamamanhik sa atin pong mga cell group yung daily personal study ng Scripture upang magawa po nating disiplinahin ang ating mga sarili na ituon ang atin pong atensyon sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan po nito, bagamat marami po tayong salitang naririnig sa ating paligid, subalit ang atin pong isip, ang ating puso, ang buo nating katauhan ay nasasakop ng salita ng Diyos. Kaya ito rin ang mga salitang nagiging laman ng ating mga bibig at lumalabas sa ating bibig. Ito rin naman ang nagiging kapahayagan ng atin pong buhay sa araw-araw, hindi man perfectly but faithfully. Kaya napakahalaga mga kapatid, tanungin po natin ang atin pong mga sarili. Ano pong mga salita ang laman ng puso at isip natin sa mga oras na ito? Ano pong mga salita ang baon natin sa araw-araw? Ano po ang mga salita na palagi nating sinasabi sa atin pong mga sarili, lalo na po sa panahon, mga kapatid, na meron po tayong mga dalahin sa buhay? Ano po ang mga salitang daladala natin sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa?
Ano po ang mga salitang daladala natin sa loob ng ating mga tahanan? Ano po ang mga salita na palagi po nating sinasabi sa ating mga mahal sa buhay? Lalo na po sa panahon na may dalahin tayo, may pagsubok tayo sa loob ng tahanan. Sa mga mag-asawa, ano po ang mga salitang sinasabi ninyo sa isa't isa? Lalo na po kapag medyo magkagalit at nagkakatampuhan. Ano po ang mga salitang sinasabi ng mga magulang sa mga anak? Lalo na kapag gusto po ninyo silang i-correct at disiplinahin. Ano rin naman ang mga salitang ginagamit ng mga anak sa kanila pong pakikipag-usap sa mga magulang? Ito po ba ay mga salita na lumilikha ng mabuting bagay, nagsasaayos ng buhay? Ito po ba ay mga salita na nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos at nagpapaalala ng kanyang mga pangako sa atin? O mga salita ng galit at puot? Mga salita na nagwawasak ng buhay at lalong nagbubulid sa tao sa kapahamakan? Mga salita na ang nililikha ay mundo ng kawalan ng pag-asa? Mga kapatid, ingatan po natin ang mga salitang sinasabi natin sa ating sarili, sa ating pamilya at maging sa atin pong kapwa. Because it might become our world and their world one day at hindi na po natin ito masolusyonan. Sabi po ni Maloy Salumbides, value your words and speak life. Subalit magagawa po lamang natin ito kung ating buong sikap na ang buo nating katauhan ay nasasakop ng salita ng Diyos. Patuloy po nawa nating matagpuan ang ating mga buhay na pinaghaharian ng ating Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ganito po ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagkakaloob. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Tayo pong lahat ay masayang magkaloob sa ating Panginoon. Tayo pong manalangin.
Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito. Salamat Lord dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat isa. Salamat Lord dahil hindi mo kami pinababayaan sa aming araw-araw na buhay, O Lord God. Salamat po dahil kami ay nakakapagpuri, nakakapagpasalamat sa iyo, O Lord God. Lord, dalangin ko po sa araw na ito ang aming mga hanap buhay, trabaho, mga negosyo kung saan kami ay doon kami kumukuha ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, O Lord God. Salamat Lord dahil binigyan mo kami ng mga ganitong panghanap buhay, O Lord God, na alam namin na ito ay nanggagaling sa iyo, O Lord God. Lord, dalangin din po namin ang mga taong nawala ng trabaho. Alam ko na ikaw ang patuloy na kikilos sa kanilang buhay at alam ko na ikaw ang magbibigay ng kanilang pangangailangan sa araw-araw, O Lord God. Lord, sa mga tithes and offering na ito na ibinibigay namin sa iyo, alam ko na ito ay binabalik lang namin dahil lahat ng ito ay nagmula sa iyo, Lord God. Maraming pong salamat at patuloy po kaming umaasa at alam namin na hindi mo kami bibitawan, O Lord God. Salamat sa mga pagpapala na ibinibigay niyo sa amin, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Sa pagtatapos po ng ating pagsamba sa umagang ito, minsan pa muli nating iyuko ang ating mga ulo sa harapan ng ating Diyos at tayo po'y manalangin. Muli, O Diyos, kami ay humaharap sa iyo sa anyo ng pananalangin at nagpapasalamat kami sa iyong kabutihang loob sa amin sapagkat ipinagkaloob mo muli sa amin ang iyong pagpapala
na pagingdapatin kami sa iyong banal na harapan sa umagang ito at makapagpahayag kami ng aming mga buhay sa pamamagitan ng aming pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos, dahil batid ng aming mga puso na ang aming mga dalangin na ipinailan lang sa iyong banal na harapan ay iyong pinaging dapat. Kung gayon makakaasa kami ng iyong mga katugunan sa aming mga dalangin. Ang aming mga papurit pagsamba ay iyong kinalugdan. Kung kaya naman, O Diyos, daman namin ang pagbuhos ng iyong kagalakan sa aming mga puso na nagbibigay sa amin ng patuloy na inspirasyon. Salamat din, O Diyos, sa umagang ito, na pinaging dapat mo kaming makinig at magbulay sa iyong mga salita. Salamat sa mensahe na iyong ibinigay sa amin. Tunay nga, O Diyos, na napakahalaga na dapat kami maging maingat sa pagpapahayag ng aming mga diwa, ng aming mga kaisipan, ng aming puso sa pamamagitan ng aming mga salita. Turuan mo kung gayon kami, O Diyos, na maging responsableng magpahayag ng aming mga saloobin sa aming kapwa, higit na lalo sa iyong banal na harapan, upang sa bawat panahon na nagbabahagi kami, nagpapahayag kami ng buhay na iyong kaloob, ikaw ang makita at maluwalhati sa mga naririnig sa amin. Turuan mo kami, O Diyos, na magpahayag ng iyong mensahe sa anumang panahon ng aming buhay, sa pakikahalubilo man sa aming kapwa, sa pakikipag-usap man, O Diyos, sa loob ng tahanan, higit na sa loob ng iyong iglesia. Dumaloy sa amin lagi ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Nang sa gayon, O Diyos, sa lahat ng ito, ikaw ay maluwalhati. Muli, O Diyos, kami haharap sa komunidad sa buong isang linggo. Gagawa kami ng mga tungkulin namin sa loob ng isang linggo. Dalangin namin, O Diyos, na samahan mo ang bawat isa sa amin at itago mo kami sa iyong mapagpalang mga bisig. Ilayo mo kami sa anumang uri ng kapahamakan o sakana ng buhay. Ilayo mo kami higit na sa mga karamdaman sa aming kapaligiran. Lingapin mo, O Diyos, ang aming mga tahanan, ang aming mga mahal sa buhay. Kupkupin mo, O Diyos, na ilayo sa anumang sakuna o anumang aksidente ng buhay. O Diyos, sa ganitong diwa, aming muling inihahandog ang aming mga buhay sa iyo. Pagindapatin mo ito, gamitin mo ito, at maluwalhati ka nawa ng buhay na ito sa buong isang linggo ng aming buhay. Ama, tanggapin namin kung gayon ang iyong makalangit na bendisyon. Buksan mo ang durungawan ng iyong kalangitan. Iyuko mo po ang iyong mapagpalang mukha sa mga tahanan ng aming mga kapatid na kasama namin ngayon sa pagsamba. Igawad mo sa amin ang iyong makalangit na bendisyon. Nabibigkasin ngayon ang iyong abang lingkod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na iyong bugtong na anak at siyang ulo ng iglesia. Ito ang aming mga dalangin. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kalwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.